kabilang po sa listahan ng 10 sakit or karamdaman na pumapatay sa mga Pilipino, yung chronic obstructive pulmonary disease or COPD, Chiki. Kasi tayo lagi naiisip yung mga karamdaman, takot tayo sa COVID, takot tayo sa AIDS, HIV, pero meron palang ibang pang mga killers talaga ng mga Pilipino na maituturing. Pero yung naturong sakit na yan, hindi rin masyadong natututukan dito sa ating bansa at marami rin ang hindi pa nakakaalam kung ano ito. So, ito po yung impormasyon tungkol sa COPD. Sa araw mismo ng pag-obserba ng World COPD Day, inilabas ng Copenhagen Institute for Future Studies ang 2025 Chronic Obstructive Pulmonary Disease Index. Makikita rito kung ano ang estado ng mga programa ukol sa COPD worldwide. Kumpara sa 2024 index, ang bagong datos ay nagpapakitang umaayos ang handling sa karamdamang ito sa maraming bansa. Pero hindi rin maikakaila, marami pang aksyong dapat gawin ang mga pamahalaan. Let us make a shared commitment to turn words into action and awareness into oxygen for Malaysia, for Asia, and for the world. Sa Kuala Lumpur, Malaysia, sinabi ng Special Envoy ng World Health Organization na si Jose Luis Castro sa mga miyembro ng international media na nanatiling malaking banta sa kalusugan ang COPD. Mahigit 30 milyong katao ang namamatay dahil sa COPD taon-taon. At nakakaapekto ito sa pamumuhay ng halos 400 milyong mamamayan sa buong mundo. Yes, you can talk about numbers, but it's also costing the economy, the global economy. It's a huge drain. So when you talk about the economic picture of COPD, $2 trillion USD is the cost of NCDs to the global economy. 2 trillion. And it's estimated that COPD accounts for nearly 150 billion of that. So it's a huge drain. Ang COPD ay isang uri ng lung disease na nagpapahirap sa paghinga ng pasyente. Manageable naman ito lalo kung maagang ma-detect. Wala nga lang itong lunas at sinasabing irreversible. Kasama sa mga sintomas, malalang pag-ubo, plema, madaling pagkapagod, hirap at may tunog na paghinga. Ayon sa mga eksperto, laging huli na bago pabigyan ng atensyon ang mga sintomas ng COPD, kadalasan kapag life-threatening na ang kondisyon ng pasyente. Big concern sa Southeast Asia ang COPD, lalo at mataas pa rin ang bilang ng mga naninigarilyo sa rehiyon. Malala pa ang air pollution sa maraming bansa dito. Sa Pilipinas, nasa top 10 leading causes of death ang COPD. Hindi lang dahil sa paninigarilyo at polusyon, kundi dahil maraming Pinoy ang hindi aware ukol sa COPD. Maraming bansa sa Southeast Asia ang pwede makakuha ng best practices mula sa Malaysia. Agresibo ang info campaign nila. Maayos ang health insurance at state-of-the-art na ang testing nila for COPD. AI na, maging ang lung x-ray nila. Tulad ng lung health pop-up na ito, malapit sa Kuala Lumpur. So moving forward, actually Malaysia is committed to continue to strengthen this lung health initiative. Of course, we want to improve the equitable access to care, especially the low-income population. So that's our main focus. Advancing global collaborative research, working together with WHO, and we also champion the ASEAN. Pagpapatunay na kapag proactive ang strategiya kontra COPD, madaling mapoproteksyonan o maalagaan ang taong bayan. Nag-uulat mula sa Kuala Lumpur, Malaysia, Joby Francisco para sa 1PH. Before we proceed, ang bilis mo nakabalik. Ang bilis na ako agad. Pero sabihin ko lang po, yun yung aking pinuntahan last time. Actually, last weekend, nung nag-live ako ng Friday. So, yan po yung report doon. Pero may part 2 po yung report ko tungkol naman po sa vaping na konektado po. Akala kasi natin vaping ay ginagawang kapalit ng pagsismoke kasi parang hindi daw less dangerous, pero may bagong datos tungkol doon. Yun po yung part 2 natin para makita nyo na meron ding ill effects ito. Very, very soon. Public service ito. Okay. Warning yan.